magkakasama ngayon on Tuesday. Tuesday afternoon. Pasensya na po at medyo maingay lang. May ambulance po na dumadaan. Ayun. Thank you, Lord. At pagpasensyahan nyo na po na traffic po kami kaya medyo mobile po, hindi po umabot. Pero anyway, magkakamera po ako. Yan, nakikita nyo na po. Na-traffic lang po kaya inabot po sa sasakyan. Akala ko po ay aabot kanina. Pagpasensyahan nyo na. Anyway, ang ating topic napakaganda kasi tungkol ito sa pagtugon. Kasi, di ba sabi nga ni Peter parang hindi naman sa sinasabi ni Peter kay Lord na humihingi siya ng reward. Pero alam niyo po, sa bawat pagsiserve, yun po ang kagandahan na tayo ay nagsiserve, we will be rewarded. Pero, let us not focus on the reward. Yun po ang magandang dapat alam po natin. Or dapat ay we should be aware of that. Na ulitin ko po, na we are not after the reward. Kasi kung ang reward lang ang iyong aabangan kapag ikaw ay nagsiserve, ay mahirap yun. Bakit mahirap? Paano kung ikaw ay nape-persecute na? Di ba? Sinabanggit din doon sa gospel na all of us will be persecuted. Kasama ang persecutions. Ako. Kung iisipin nga naman natin, parang wag na kaya tayong mag-serve kung may persecutions din lang. Pero hindi po dapat na matakot tayo sa persecutions. Bakit? Katulad ng palagi ko sinasabi, kung kayo po ay malamang, iba sa inyo rin po ay nakakasama ko kayo pag Friday na ating prayer group, parang ngayon lang po naging Tuesday na rin po yata ako, hindi ko rin maalala kung nakapag-serve na po ako sa inyo ng Tuesday. Pero maybe some of you belong also to the group on Fridays. Na palagi ko nga nababanggit yun, di ba? Na maraming pagkakataon na hindi ka dapat aatras sa laban. Ano ba klaseng laban yun? Sa laban na ito, ating pagsiserve, ito ay we may consider tayo ay lumalaban. Bakit lumalaban? Kasi maraming nandyan yung mga magpe-persecute sa'yo. Ayan yung mga lalapit sa'yo, ano ba maganda bang sasabihin ko na manggugulo sa'yo na baka yun yung mga tao na hahatak sa'yo pababa. May mga ganun bang tao? Well, meron po. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga ganung tao, mga klaseng tao na parang hataking ka lang pababa, na parang ayaw mo na mag-serve, kung ang unang-unang hahatak sa'yo ay yung pamilya mo, ako, di ba nakakalungkot naman yun? Parang ang pamilya mo pa mismo ang humaharang. Paano humaharang? Sasabihin, huwag ka na mag-serve. Di ba? Doon ka para mawawalan ng loob. Bakit? Kung ano-ano ang sasabihin sa'yo ng pamilya mo. Mas maganda kung sasabihin sa'yo ng pamilya mo na huwag ka nang mag-serve kasi wala namang nakikitang pagbabago sa'yo. Yun siguro doon tayo dapat maging aware. Maging aware na parang wala namang yatang pagbabagong nangyayari sa akin. Serve ako ng serve. And yet yung pamilya ko, di ba, parang dapat ang unang maging beneficiary. Paano maging unang beneficiary? Na tayo nagsiserve, dapat po, una ang pamilya natin na beneficiary. Paano yung beneficiary? Na makinabang ang pamilya natin na makita yung pagbabago sa atin. Nakikita nga ba ang pagbabago? Magandang tanong, di ba po? Kasi kung sabi ko nga sa inyo kanina, kung hindi naman nakikita ng pamilya mo yung pagbabago, ito, di ba, madalas ko itong sabihin po pag ako'y nagtotalk huwag ka na lang mag-talk o huwag ka na lang mag-serve, brother, kung wala naman nakikita.
Pero teka lang, di ba? Kailangan nating mag-serve. Bakit? Kasi, tingnan naman natin yung mga ating mga pag-uugali ngayon na nagsiserve na nga tayo, and yet medyo may mga pagkakataon na nagiging hindi tayo mabuti sa kapwa, hindi tayo magiging mabuti sa community, hindi tayo nagiging biyaya sa pamilya. O di ba? How much more kung tanggalin mo yung iyong pagsiserve? Di ba? Kailangan talaga tayo ay mag-serve. Kasi dahil sa ating pagsiserve, kaya nga call to service yung ating gospel ngayon is call to service. It's up to us if we are going to respond to that call or not. Di ba? Para pong itong ating prayer meeting ngayon. Di ba? Itong ating online prayer meeting ngayon. Di ba? Pwede ka rin namang hindi umattend eh. Bakit? Maybe some of you are busy, maybe some of you are makalakas sa Pilipinas, nagtatrabaho ka abroad, or ano pa ang ginagawa mo, di ba? Marami pagkakataong busy ka. Well, some of you ngayon busy, nakikinig sa to, kahit baka yung iba nagtatrabaho, di ba? Di ba? Yun yung, ang importante lang kasi, ay tayo ay tutugon. Saan? Sa panawagan ng Diyos. Na makadalo sa ganitong mga gawain. Bakit? Kasi po dahil sa ganitong gawain, tayo ay binabago ng Diyos. Amen? Parang ako po, sa aking pagsiserve, binabago ako ni Lord. Nagiging mas mabuti ako sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking mga kapitbahay, sa lahat ng mga makakasalamuha ko. Kayo rin, di ba? Lahat tayo. Ang pinaka-importante lang, ulitin ko sinabi ko kanina, tayo ay makatugon. At kung ikaw ay nag-aabang ng reward, nawa naman hindi ka ikaw mag-aabang ng reward. Kasi sabi ko nga kanina, kung ikaw ay nag-aabang lang ng reward, sasabihin mo serve naman ako ng serve, pakinig ako ng pakinig ng mga salita ng Diyos dito sa mga gospel pagka Tuesday. Di ba? Parang kung pakiramdam mo naman, parang wala namang nangyayari. Alam niyo po, imposible na walang mangyari. Amen po ba yun? Imposible walang mangyari sa ating pakikinig ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kasi faith comes from hearing. When we hear the word of God, that it must be drilled into our hearts. Hindi yung pakikinggan mo lang salita ng Diyos, dadaan dito sa kanang tenga, ang problema ay lalabas na sa kaliwang bibig. Problema yon. Bakit problema yon? Hindi nanahan yung salita ng Diyos sa ating puso. Tapos mag-aabang tayo ng reward. Malungkot yun, di ba? Nakakalungkot yun. Mag-aabang ka lang ng reward. Hallelujah. Pasensyahan nyo na po, medyo magbo-move lang po ako at kami po kasi ay coding. Baka abutan po ako ng coding. Pero anyway, ako po ay magtutok naman habang nag-drive. Ayan, pagpasensyahan nyo na po. At baka abutin lang ako ng coding ay mas mahirap po. Baka ma-violate, baka magka-violation pa ako. Ayan. Anyway, so yun po yun. We are called to serve. Sabi natin kanina, baka nga naman ay tayo ay nag-aabang lang ng reward. Alam niyo po, ito lang mismong pagsiserve natin. Reward na ito eh. Ba't ba tayo mag-aabang ng reward? Bakit naman masasabi na itong ating pagsiserve mismo ay reward na? Bakit? Marami yung tao hindi naman makapag-serve eh. Di ba? Maraming tao may sakit. Maraming tao hindi naman makapaglakad. Hindi makapunta sa simbahan. Hindi makapag-online. Yung iba, walang budget para sa internet. So hindi sila makapag-serve. Hindi sila makapakinig ng salita ng Diyos. Tulad nyo ng mga nag-reading, mga nagpe-prayer kanina, mga prayer leader. Diba? That is service. At sabi nga natin, yung palang reward na yun na tayo ay nakakapag-serve. Yung mismo pong pagtugon natin sa salita ng Diyos, yung po mismo ay reward na. Bakit? Kasi nakatugon ka eh. Amen. Di ba? Nakatugon ka eh.
Kasi pwede naman talagang hindi tumugon, di ba? Sabi natin kanina, pwede naman talagang sabihin na, busy ako ngayon hindi na makakapag-reading, hindi na makakapag-worship, hindi na makakarinig ng salita ng Diyos. Bakit? Busy ako eh. Well, there are people na busy naman talaga. At may mga pagkakataon talaga, hindi ka makapag-serve. Okay lang yun. Okay lang po yun. Let us not be yung feeling guilty na na hindi ka nakapag-serve. Kasi ibig sabihin, tinawag ka sa ibang bagay ng Diyos. At yung ating pagsiserve, di ba, pwede namang tinawag ka bilang maging tatay, biglang maging nanay, bilang maging, di ba, hindi lang naman yung pagsiserve sa simbahan, hindi lang yung pagsiserve sa community na tayo tinatawag ng Diyos. Tinatawag tayo para magbigay ng kabutihan, magbigay ng kapayapaan. Yun yung mga ibang pagtawag sa atin. At sa bawat pagtawag sa atin ng Diyos sa iba-ibang mga pamamaraan, hindi lang yung porke magsiserve ka lang, doon ka tinawag. Hindi po. We are called ako. Halimbawa, hindi naman ako nagsiserve. Tinawag ako bilang maging mabuti sa aming negosyo, sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Doon ako tinawag ng Diyos. Tinawag ako bilang maging tatay. Hallelujah. Magiging mabuti akong tatay sa aking mga anak. Tinawag ako bilang asawa. Hindi magiging asawa ako sa asawa ko. Magiging mabuti ako sa asawa ko. Amen ba yun, Han? Amen. Ayan. Nakiki-amen yung aking co-pilot dito. Amen ba talaga yun, Han? Amen. Ayun, malakas ang amen. Diba? Doon tayo tinatawag ni Lord. Marami pong mga pamamaraan na tayo ay tinatawag ng Diyos. Kaya, lalo na, pag-usapan naman natin yung pagsiserve. Diba? Kung tinawag ka ni Lord upang mag-serve, hallelujah, then, yun yung iyong misyon. Ipahatid ang mabuting balita. Pero, dapat, i-equip din natin yung ating sarili. Paano i-equip yung ating sarili? Paano naman tayo magiging biyaya sa ating community kung hindi naman tayo ready? Diba? Kung hindi natin pinaghahandaan lahat ng bagay para tayo mag-serve. Ano-ano ba yung mga pamamaraan para tayo maging handa? Dapat tayo ay nagro-rosaryo, dapat tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat tayo nagsisimba tuwing linggo, kung pwedeng araw-araw magsimba, di ba? Hindi na ba kailangan kung hindi ka pwedeng magsimba sa simbahan talaga, lalo na kayong mga nasa abroad, pwede namang magsimba na online kung talagang walang pagkakataon. Pero devote that time for that holy mass. Di ba? So, kailangan yun, pinaghahandaan. Ibig sabihin ay, nakakatanggap ka ng salita ng Diyos, natatanggap mo ang presensya ng Diyos para meron kang pwedeng ibigay. Amen po. Ano yung pwede kang ibigay? Sabi nga natin, di ba, we cannot give what we do not have. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. 'Di ba? Kung wala kang pagmamahal, hindi mo pwedeng ibigay ang pagmamahal. Kasi wala ka doon. 'Di ba? Kung wala si Lord sa iyo, hindi mo pwedeng ibigay ang Diyos. Hindi mo pwedeng ibahagi ang Diyos. Bakit? Wala sa iyo ang Diyos eh. Yun yung ibig sabihin ng we cannot give what we do not have. We cannot share the Word of God kung wala kang naririnig na Word of God. Kung wala kang itinatanim dito sa iyong puso na salita ng Diyos, hindi ka nakikinig. Di ba sabi nga, faith comes from hearing. Hearing the Word of God. Doon nanggagaling yung ating pananampalataya. Kung wala kang ikinakarga, mahirap yun, di ba? Wala kang kinakargang kabutihan, wala kang kinakargang pagmamahal, wala kang kinakargang, di ba, goodness, kindness, kung wala yung mga bagay na yun, wala kang ibibigay. Amen po ba? Di ba? Wala kang ibibigay. Paano sa pamilya mo? Paano ka bibigyan ng pagmamahal kung wala yung pagmamahal na hinihingi o inaasahan na tanggapin mo simula sa Diyos? Wala kang ibibigay. Mababasyo. Ang tawag doon ay mababasyo. Bakit?
Basyo eh, wala ka naman eh. Zero eh. Kaya kailangan meron kayong kinakarga. Meron kayong tinatanim. Tinatanggap mo ang Diyos araw-araw sa mga salita, sa mga readings. Hallelujah. Kung ikaw ba ay nagbabasa ng gospel everyday, kung hindi ka naman nagbabasa, hindi ka aware kung ano ba yung gospel, ano ba yung mga tamang itinuturo ng simbahan. Hallelujah. Ay, wala kang pwedeng ibigay. Kaya, kung we are all just after the rewards, malungkot pong mag-serve kapag doon magkaroon ka ng spiritual dryness. Nakaranas na ba kayo ng gano'n, yung spiritual dryness? Yung parang pakiramdam mo, ay, pagod na ako mag-serve. Ayoko na. Ayoko na makinig sa mga online prayer meeting. Ayoko na magpunta ng simbahan. Ayoko na magrosaryo. Ako, pag dumating yung pagkakataon na yon, hallelujah, mahihirapan. Mahihirapan ka. Kaya hindi mo hahayaan dapat na dumating yung pagkakataon na yun sa'yo. Na ano, magkaroon ka ng spiritual dryness. Paano nga ba, siguro maganda rin natin pag-usapan po paano ba natin yun mapapaghandaan na hindi ka magkaroon ng mga bagay na yun? Ayun, hindi dapat niyang araw-araw you are rooted in the Word of God. When we say we are rooted, di ba? Dapat dinidrill lagi nung salita ng Diyos sa iyong puso. Yun ay parang kumbaga sa pier ay birthed. Ano yung birthed? Dapat di ba yung pag sinabing birthed, kami po pag nagpupunta ng Macau, ganun kasi ang ano sa Macau, sinasabi, iyong sasakyan na ferry ay berthed on Pier 32, ganon. Ibig sabihin ng berthed, doon nakaangkla, doon yung barko na iyong sasakyan. Kaya kailangan tayo ay berthed, yung salita ng Diyos nandito sa ating puso palagi, para doon sa mga pagkakataon na ikaw ay nalungkot, ikaw ay nainis, ikaw ay naasar, ikaw ay nagalit. Doon mo uugutin ngayon yung salita ng Diyos sa iyo na paano mo mapapagtagumpayanan yung pagkakataon na dumating sa buhay mo. Kung wala kang paghuhugutan, dumating yung pagkakataon, may taong nang asar sa'yo, nagalit ka, nainis ka, hindi, anong gagawin? Di ba napakabilis lang patulan? May sumigaw sa'yo, may nang away sa'yo. Di ba? Napakabilis lang patulan nun. Ano? Ba? Hindi ka kaagad-agad magre-react. Bakit? Rooted ka sa Word of God. Nakaangkla ka sa salita ng Diyos. Kaya sa mga pagkakataon na gusto mong bumawi, gusto mong makaganda, thumbs up nga po kung okay po. Nawala po kayo, nawala. Nawala nga po, tumina po yung signal. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Okay, thank you po. Tuloy po natin. Okay. Kanina po sabi natin, kung ikaw ay hindi deeply rooted, what does it mean hindi ka deeply rooted sa Word of God? Parang puno po yan. Ang puno, kapag ka hindi deeply rooted, di ba, hindi malalim ang mga, ang tagal sa rooted, ugat, sa ugat.
madali ang matumba. Madaling, di ba, madaling bumigay, madaling humapay, madali po. Bakit? Hindi deeply rooted. Kaya lahat ng puno ay deeply rooted. Kaya, di ba, lalo na yung mga ibang puno, talaga namang kahit anong bagyo, anong hangin, talagang namang hindi nayayanig. Yung mayanig ba, I mean, is hindi siya mabubunot, hindi siya matutumba. Kung tayo ay deeply rooted, dumaan man tayo sa mga bagyo ng buhay. Siguro naman lahat tayo nakadaan na po sa bagyo ng buhay. Ano? Alala ko tuloy nung COVID. Nung panahon po ng COVID, meron akong isang shepherd na isang kumpare. Isang kumpare ko nakasamahan namin sa community. Nung COVID, talaga namang parang sobra siya nanlumok. Hindi ko naman siya masisisi. Sobra naman talagang hirap nung COVID. Kasi yung kanyang negosyo ay medyo bumagsak. Dami niyang utang, dami niyang dapat bayaran. Kasakit pa yung mga anak, nagkasakit din siya. Hindi ko siya masisi. Noon na kami nag-uusap po, talaga namang parang ayaw na niya. Kahit anong sabihin ko sa kanya, wala. Temp lang ako. Supalpal ako sa lahat ng sinasabi niya. As in, wala siyang kayang tanggapin sa mga sinasabi ko. Kaya ang ginawa ko na lang, nanahimik na lang ako. Sabi ko, brother, magpe-pray na lang kita. Hindi man natin maintindihan ang nangyayari. Ako rin hindi ko maintindihan. Nakiasang-ayon na lang ako sa kanyang mga nararamdaman para hindi naman siya ganung manlumo. Ginagamit ko yung word na manlumo kasi sobra po yung panlulumo niya doon sa pangyayari na nangyari sa kanya dahil sa COVID. Noong pagkatapos namin mga panahon na nag-uusap, na-realize ko, sabi ko, salamat sa Diyos. Malaking bagay pala pag deeply rooted sa salita ng Diyos. Pag dumaan ka nga naman talaga sa mga bagyo, na matitinding bagyo sa buhay, talaga namang pagka hindi ka deeply rooted sa salita ng Diyos, hindi ka nakatone lagi yung attention sa Diyos at hindi mo laging minimithi ang kanyang presensya, talaga namang talaga namang pwedeng bumigay. Kaya sabi ko, alam niyo po, ako nagpasalamat talaga kay Lord. Salamat. Kasi hindi mo ako binitawan, hindi mo hinayaang mawalay ako sa iyo. Kasi tama naman, di ba? Hindi tayo binibitawan ng Diyos. Kasi kung tayo mismo ang kakapit kay Lord, talaga namang pag dumaan tayo sa mga paghihirap na gano'n, hindi ka bumitaw. Amen po ba? Pero kagandahan nun, ang Diyos, kahit tayo bumitaw, hindi niya hinahayaang bitawan yung ating kamay. Hindi niya tayo hinahayaang bitawan, hindi niya tayo hinahayaang iwanan. Bakit? Sobra tayong mahal ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, salamat, di mo ko iniwan. Salamat, Lord. Talagang yung mga salita lamang ang pinanghawakan ko. Kaya, dumaan din naman tayo lahat ng paghihirap ng COVID, di ba? Marami mga tao ding mga kakilala natin, mga kamag-anak, mga namatay, mga nagkasakit, mga naghirap, mga talaga namang iba, walang makain. Pero kagandahan yun pala, na kahit hindi ng panahon ng COVID, ako dumaan din po ako sa maraming mga mga paghihirap sa buhay. Kung naalala niyo yung na-share ko na rin sa inyo, no? Di ba? Namatay yung una kong asawa, di ba? Nabiyudo ako. Yung mga anak ko, napakaliit pa noon. Yung aking panganay, 11 years old. Yung mga panganay kong babae. Yung bunso kong anak na lalaki, 5 years old, di ba? Paano ko aalagaan yung dalawang bata na yun? Hindi naman ako sanay, working dad ako eh. Hindi naman ako sanay mag-alaga ng mga bata, pero hallelujah, napagtagumpayan ko yung mga pagkakataon na yun sa aking buhay. Bakit? Pinanghawakan ko lang ang salita ng Diyos. Pinanghawakan ko lang yung magagandang balita, yung mga magagandang pangako ng Diyos sa akin. O siguro, kayo rin naman, di ba?
Siguro dumaan din kayo sa ganang mga difficulties, struggles, problems in your lives. Di ba? Ang dami noon. Pero yung maganda, sabi natin kanina, pag talaga kayo deeply rooted, maybe we may say, or not maybe, yun yung talaga na reward mo. Di ba? Yun yung reward na ibinabalik sa'yo ng Diyos. Hindi naman dahil reward na ikaw nagsiserve. Nire-reward ka ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos. Hindi po naman tayo nire-reward lang dahil nagsiserve lang tayo. Mahirap namang, di ba? Mahirap pang hawakan yun na panghawakan mo na nire-reward ako ni Lord kasi nagsiserve ako eh. Hindi. Mahirap yon. Bakit? Baka dumating, sabi natin kanina, di ba? Baka dumating yung pagkakataon, isumbat mo na kay Lord kapag ikay na dumadaan na sa paghihirap. Ano isusumbat mo kay Lord? Sabihin mo ngayon eh, Lord, nag-serve naman ako, ba't ganito? Ba't ako dumadaan sa ganitong pagkakataon sa aking buhay? Ba't naman ganun, Lord? Ba't naman yung iba nagsiserve din? Ba't naman hindi sila ano? Mahirap, di ba? Mahirap yon. Bakit? Baka dumating yung pagkakataon na sumbatan mo ang Diyos. Mahirap po, di ba? Hindi dumating yung pagkakataon na yun. Paano hindi darating yung pagkakataon na yun? Sabi nga natin kanina, balik tayo doon. Saan? Sa deeply rooted ka sa salita ng Diyos. Di ba? Deeply rooted ka. Kanina, binasa natin na gospel. Ang sabi po doon ay, sabi ni Peter Lord, di ba? Medyo hindi naman balikan natin, yung nabanggit ko na rin kanina na parang humihingi siya ng reward. Pero maganda yung pangako ni Lord. Sabi ni Lord, for the sake of the gospel, kung ikaw'y sumunod sa salita ng Diyos, kung ano man ang mawala sa iyo, mas marami pang ibabalik ang Diyos sa iyo. Di ba? Ang gandang pangako yun ng Diyos. Well, huwag naman natin hintayin pa na mawala yung mga bagay na yun, di ba? Pero, misa kasi ang naiisip natin ang una agad nating sinisisi ay ang Diyos eh. Kailan ba nangyayari yun? Yung inuuna mong sinisisi ang Diyos. Pagka, di ba, meron ka pinag-pray, hindi naman nangyari. Lord naman, yan lang naman na hinihingi ko sa iyo. Di ba, sisisihin mo ngayon ng Diyos. Di ba? Or, may mga pagkakataon na matagal mo nang inilalapit yung iyong idinadasal. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa. Yun nga, sabi natin kanina, isusumbat mo ngayon kay Lord. Lord naman, yan lang naman ang hiningi ko. Hindi mo pa pinagkalooban niya. Hindi maganda yun, di ba? Hindi maganda yun. Kaya, kailangan we are aware of the things that we do. Of the things that we do in serving the Lord. Na hindi mo yun hahayaan na darating yung pagkakataon na kailangan mong isumbat kay Lord yung mga bagay na yun. Hallelujah. Alam nyo, itong pinag-uusapan natin na rewards. Ang maganda kasi, ituturing mo lang na mga bonus na lang yung mga natatanggap mo. Ano yun? Hindi ka na just focus on the things that you will be receiving, on the things that you are being praying for. But what are you going to do? Anong gagawin mo? Dapat ang iyong full energy ay hayaan mo lang na ikaw ay nagsiserve. Di ba? Hayaan mo lang na nakakatugong ka sa salita ng Diyos. At yung mga bagay na hihingin mo, idinadasal mo, pag yun yung pinagkaloob ni Lord, makikita mo, masasabi mo lang talaga na, ay, thank you Lord, pinagkaloob mo. Bonus na lang yun. At ako po sa buhay ko, ang dami kong ang dami kong hindi naman hiniling, pinagkaloob ni Lord. Siguro kayo rin. May gano'n kayong mai-share ngayon, di ba? Pag nag-sharing po tayo ngayon, baka masasabi, ay ako rin Brad, may ganito, hindi ko naman hiningi, binigay ni Lord eh. Balik tayo sa pinag-usapan natin na bonus. Pag binigay ni Lord, bonus yun, ibig sabihin para sa iyo talaga yun.
Kung hindi pinagkaloob sa'yo ni Lord, ibig sabihin, may mas maganda pa siyang plano sa'yo. Minsan, mahirap lang tanggapin, di ba? Ang hirap lang isipin na na nag-aabang-abang ka lang talaga ng mga inaasahan mo eh. Tapos pag hindi binigay, magtatampo ka, malulungkot ka, di ba? Hindi po napakagandang gawain yun ng isang tao na nagsiserve kay Lord. Parang hindi bagay ano. Hindi talaga bagay. Siguro naman matatagal na rin po tayo nagsiserve, di ba? Matagal na rin tayo na nakikinig ng salita ng Diyos. Kung hanggang ngayon na hindi ka papatuloy-tuluyan na na binabago ng mga naririnig mong salita ng Diyos. Hallelujah. Di sayang lang naman talaga. Alam nyo, when we respond to God's call, magugulat ka rin na inaayos ng Diyos yung magagandang plano niya para sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Na pag ikaw'y tumugon, bahala na si Lord sa'yo. Ibig sabihin, di ba? Siya ang bahala doon sa magagandang plano niya for you. Ang pinakamaganda mo lang gawin ay tutugon ka lang. Di ba? Patulad ng mga disciples. Di ba yung first call of the disciples? Ano bang ginawa nila Peter, James and John? Di ba nung tinawag ni Lord, ano sabi ni Lord sa kanila? Come follow me. Nung tinawag ni Lord yung mga disciples, hindi naman sila nag-isip pa ba't kami tatawagin mo? Mangingisda lang naman kami. Anong ginawa? Anong ginawa nila? Tumugon lang sila eh. Sabi nila, tinatawag tayo. Sige, go tayo, go. Hindi na sila nagdahilan. Alam niyo po, napakaganda nun. Yung sinabi kong, hindi na nagdahilan. Maraming tao kasi, di ba? Ang daming dahilan. Di ba? Ano yung mga dahilan nila? Hindi ako pwede mag-serve ngayon. Hindi ako pwedeng tumugon. Kasi busy ako. Kasi may mga ginagawa ko. Di ba? Alam niyo ba yung busy? Ano bang acronym ng busy? 10-20. Ang meaning ng busy ay B-U-S-Y. Ano yung B-U-S-Y? Being under Satan's. Yun pala yung mga taong busy. Diba? Kapag ka pala ikaw ay busy, baka binibisi ka lang ng kalaban. Para hindi ka makatugon, hindi ka makarinig ng salita ng Diyos, hindi ka makapag-reading, hindi ka makapag-serve, o hindi ka makapakinig ng mga online, mga prayer meeting. Bakit? Minsan kasi yung busy natin, hindi naman busy, baka busy-busyhan lang eh. Diba? Baka busy-busyhan lang. Ano yung busy-busyhan? Iniisip mo, busy ako, ganito, gano'n. Di ba? You are not aware na tinatawag ka na pala ni Lord para mag-serve. And yet, ang iyong laging dahilan ay busy. Tanong, kailan ka kaya hindi magiging busy? Di ba? Magandang tanong yun. Lahat naman ng tao busy. Di ba? Kailan ka ba tutugon? Di ba magandang tanong yun? Kailan ka pa tutugon? Kailan pa darating yung pagkakataon na ikaw ay makakatugon? Kaya nga itong mga disciples, di ba? Nakaka-bless na nung tinawag, di ba? Sige, we will respond. We will respond. Alam nyo, I like the word respond. When we say you respond or you responded to God's call, isa lang ibig sabihin nun, interesado kang magpasakop sa salita ng Diyos. Ano yung interesado? Well, in everything that we do, di ba? All it takes is what? It starts with a desire, with a single desire. To what? To follow Jesus. Single desire. Isang desire lang pala yun. To what? Ulitin ko. To follow Jesus. Alala ko yung kinakanta ni Brother Rafi kahapon sa aming New Life with Jesus.
sabi niya, ano ba yung kinanta ni Brother Rapi kahapon? Ayun, I will follow you. Ang ganda ng kanta. Follow you daw eh. Following Jesus. Eh kung hindi ka interesado, dun pa lang by the mere fact na ikaw ay hindi makafollow. Yun lang, di ba? Simple lang. Hindi ka makafollow sa salita ng Diyos. Hallelujah. Eh, hindi ka makafollow kay Lord. Sabihin na natin, sabihin na natin hindi pagsiserve. Just to follow Jesus. Okay. Hindi, tanggalin mo na natin pagsiserve. Just to follow Jesus. When we say, follow Jesus is susundan mo ang Diyos. Makikinig ka sa salita ng Diyos. At ano, ikakisa sa buhay mo yung salita ng Diyos. Di ba? Eh, kung di naman natin kayang isabuhay yung salita ng Diyos, hallelujah. Ako, sorry po. Sandali lang po. Pause lang po at ako'y magbabayad sa toll gate. Sandali lang po. Kasi naubusan po ng RFID. Kanina pinag-uusapan natin yung call kay Peter. Alam nyo, may isa pang bagay. Kung naaalala nyo yung other 72 disciples na tinawag ni Lord. Bukod po sa 12 disciples, there are other 72 disciples na tinawag ni Lord para tulungan ng original 12 disciples. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na yung other 72 disciples ay unti-unting nag-ayawan. Backsliding. Unti-unting naubos. Lift it on your head. Hanggang dumating yung pagkakataon na iwan na lang yung original 12. Nung naiwan po yung original 12, tinanong ni Lord, how about you? 12. Tinatanong niya yung 12. Sabi niya, how about you? Do you want also to live? Alam niyo, gusto ko yung sagot ni Peter. Alam niyo na, narinig niyo na rin siguro to, di ba? Gusto ko yung sagot ni Peter. Sabi ni Peter, where will we go, Lord? You have the words of eternal life. Ganda na sagot niya. Sabi niya, Tagalogin natin. Sabi niya, saan kami pupunta, Lord? Nasa sa'yo na lahat. Kumbaga, parang pwedeng kumanta si Peter eh. Sino ba kumanta na yan? Nasa iyo na ang lahat. Sino kumanta na yan? Si Juan Paulo ba yun? Basta may ganun sikat na artista. Hindi mo kilala yan. May isa ganun sikat na artista. Mga kanta siya. Nasa iyo na ang Daniel lahat. Padilla po. Ayun. Daniel Padilla pala. Salamat po. Hindi kasi ako masyadong sa showbiz. Daniel Ex po Padilla. ang Catherine. Nasa iyo na ang lahat. Ano po? Ex po ni Ayun, Catherine. yung ex ni Catherine. Oo nga. Si Catherine Brando. Ayun. Di ba? Tayo rin, di ba? Kung tayo nga nag-iisip-isip ka na, ayaw mo na mag-serve, di ba? Ayoko na, tatampo na ako, sasawa na ako, di ba? Eh, magandang tanongin natin ang ating sarili. Maganda yung ni Peter na, where will we go, Lord? Or kung ako yun, sasabihin ko, di ba? Where will I go, Lord? Ay, kung ako hihinto na sa pagtutok, hindi na ako speaker, ayaw na ako sa love block, di ba? Hindi na ako dadalo kapag tinatawagan niyo ako dito sa mga online prayer meeting. Nasabihin ko na, ay, ayoko na eh. Ang magandang tanong doon, saan ako pupunta? O siguro may mas maganda pang tanong eh. Bukod doon sa saan ako pupunta. Ang magandang tanong siguro eh, saan kaya ako pupulutin? Ayun, no? Saan kaya ako pupulutin? Saan kaya ako? Paano ako pagka huminto na ako mag-serve? Baka bumalik na ako doon sa dati kong ugali. May mga
mga dati kong ugali. Pag nasa kalye, pag nasa road, palaaway, palamura, di ba? Gusto laging nasa tama, yung katwiran, laging ipaglalaban yung katwiran. Babalik ako doon. Di ba? Napakahirap naman noon, di ba? Ayoko noon. Siguro kayo rin. Masasabi niyong lahat, ayaw namin noon. Ayoko noon. Yung aalis ka na mag-serve, hindi ka na makakarinig ng salita ng Diyos, hindi ka na magro-rosaryo, hindi ka na sisimba, o lalo-lalo na, hindi ka na mangungumunyon. Di ba, ang magandang tanong doon saan kaya ako pupulutin? Siguro kawawa naman, di ba? Magandang isipin yun, di ba? Ako, kayo nagpaplano-plano na umayaw. Nagpaplano-plano ka na medyo magpapahipahinga ka na mag-serve. Di ba? Siguro maganda pong pag-isipan natin lahat yan ngayon, di ba? Kung medyo umaayaw-ayaw ka na, hallelujah. Diba? Diba? Hindi ano yun. Dapat mararamdaman mo na ay, hindi tama ito. Na ako ay aayaw na. Diba? Saan ako pupulutin? Saan ako mapupunta? Ang unang-unang kawawa dyan siguro Ang unang-unang kawawa dyan, yung pamilya natin Bakit? Babalik na naman tayo sa pagiging masungit, sa pagiging palapatol, di ba? Sa pagiging palaway. Babalik tayo sa mga ganung pag-uugali na naman. Babalik tayo ng panigurado. Sigurado ako, lahat tayo magkakaisa ngayon. Na ayaw nating mangyari yun. Amen po ba? Di ba? Ayaw nating mangyari yun. Na tamang masasabi mo na, where will I go, Lord? Saan kaya ako pupunta? Nakakatakot yun, Lord. Kaya nga sabi ni Peter, wala kami pupuntahan, Lord bakit? Nakita na natin ang lahat kay Lord. Nung tayo nakatugon, nung tayo sumunod. Di ba, we can see the difference now. Ano yung difference na makikita mo? Di ba? Siguro naman makikita mo yung pagkakaiba ngayon kaysa sa dati na hindi ka nag-online prayer meeting, di ba? Na hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Well, baka nagsisimba ka lang, baka ang tawag doon kasi, ano ba tawag doon? Lumang Katoliko. Ano yung lumang Katoliko? Sisimba lang, mangungumunyon lang, wala na, ganun lang. Pero tayo, hindi na tayo yung lumang Katoliko. Kaya nga tayo mga charismatic. Kailangan, mararamdaman mo, hindi na ako yung lumang Katoliko. Kailangan, iba na ako ngayon. With the way I love, with the way I say things to other people, with the way I converse with other people, with the way, di ba? Dapat mararamdaman mo na yung pagkakaiba ngayon Alam niyo po, kung hanggang ngayon hindi mo pa rin makita yung pagkakaiba na yun. Aba, diba? Sayang naman na tayo ay nagsiserve. Di ba po? Amen po. Sandali lang po. Amen po. Doon mo makikita ngayon. Yung sabi natin kanina, may nangyayari naman pala sa online prayer. May nangyayari naman pala kaya ako nakakapag-serve. Yung mga iba po sa inyo na nagsiserve sa simbahan, nagsiserve din sa community. Diba? Makikita mo rin Diba? Sabi natin kanina, ulitin ko lang ulit. Kung hanggang ngayon hindi mo pa rin nakikita yung pagkakaiba simula nung ikaw ay umattend ng ganitong prayer meeting online o nung ikaw ay nagsiserve na sa simbahan o nagsiserve ka na dito sa community, hindi lang sa online. Diba? Makikita mo na dapat. Lalo-lalo na with the way you deal with your family.
with the way you say things with your family. Ang una mong mapapansin doon yung iyong language. Kung ang iyong language hanggang ngayon pa rin ay ganun pa rin na, di ba, mabilis ka magalit, mabilis ka pumatol, o lalo na ngayon, di ba, sandali lang pa pakipaparado na yun. Lalo na ngayon, di ba, medyo magulo ngayon ng ating politika, di ba? Kung ikaw ay nagpapadala pa rin sa mga iba't ibang mga, di ba, pangyayari ngayon, na ikay nakikisali pa doon sa mga hallelujah nangyayari ngayon, di ba? Nakakalungkot naman na tayo nasa ganitong gawain. And yet, parang masasabi mo na parang wala ka naman sa charismatic. Parang hindi ka naman nagsiserve. Naisip nyo na ba yun? Na masabihan ka ng kasama mo sa charismatic, kasama mo sa community na nagsiserve ka ba? Parang wala naman nangyayari sa pagsiserve mo. O, di ba? Naanuhan nyo na ba yun? Nangyari na ba sa inyo yun? O, wag na lang sa community. Sa ano na lang, sa family na lang. Sa ating pamilya. Kung masasabi na, ay, alam naman siguro ng iyong family, di ba, na tayo yung mga nagsiserve sa online o sa community, di ba? Alam naman siguro nila, baka naman, di ba, kung nasa Pilipinas ang iyong pamilya, kung ikay nasa abroad, siguro alam naman nila, ay, sandali lang, mamaya ko muna kayo kausapin na, nasa online prayer meeting kami. Di ba, sabi, ay, nasa online prayer meeting. Kung masabi nila na, si nanay, si tatay, lagi nasa online prayer meeting, para namang, wala namang, ba't ganun pa rin, sungit pa rin. Pag kami di ba, pagkausap namin, parang lagi pa rin galit. Di ba? Mapanumbat pa rin. Nasusumbatan na, oy, hindi, hirap na ako sa trabaho ko dito ha. Puro kayo gastos. Kung gano'n na, parang namang walang nangyayari, di ba? Dapat mapansin mo na yung pagkakaiba na yun. Kaya nga tayo tinawag ni Lord. Di ba sabi natin kanina? Tinawag ka, hindi lang sa community. Tinawag ka bilang maging mabuting nanay, mabuting tatay, mabuting kapatid, mabuting anak, mabuting magulang. Di ba? Yun yung pagtawag sa atin ni Lord. Kaya kailangan, di ba, may nangyayari dito sa ating mga pinakikinggan. Hindi yung, sabi natin kanina, pagpasok dito, labas doon. Hindi. Dapat, pagpasok dito sa salita ng Diyos, takpan mo yung kaliwang tenga para diretso sa puso mo. Kasi pag hindi mo tinakpan, pag narinig mo yung salita ng Diyos, lalabas ulit sa kabilang tenga. Takpan mo yung kabilang tenga para diretso sa puso. Para Para pag nasa puso mo na ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi pwede mo nang isabuhay. Pwede mo nang isabuhay. Kasi kung wala ka namang isa sa buhay, sayang yung salita na narinig mo. Alam niyo, ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos, alam niyo naman siguro na to, di ba, na pwede namang subok-subok Every day, let's try it. Subukan mong mas habaan ng pasensya sa asawa. Sa mga tingin ng asawa ko, sinabi ko na asawa. Mas mahaba ang pasensya sa anak. Mas mahaba ang pasensya sa magulang. Mas mahaba ang pasensya sa community, sa kasama mo sa community. Mas mahaba naman siguro pasensya, di ba? Mapapansin mo rin, pwede naman pala yun Sabi natin kanina, pwede naman pala subok-subukan di pag nasubok-subukan, ay pwede naman pala
At pag nasubok-subukan mo na, ang magandang mangyayari doon, mag-enjoy ka na. Paano ka mag-enjoy? Ay, ang sarap pala naman ng hindi na pumapatol. Ang sarap naman pala ng kahit ikay nagalit na pwede mo pa rin tanggalin yung galit. Idadasal mo kay Lord, tanggalin mo nga, nagalit ako kanina. Lord, tanggalin mo nga, Holy Spirit, samahan mo nga ako, nainis ako eh. Lord, muntik na ako mapapatol eh. Di ba? Ito maganda na parang best friend mo lang si Lord. Paano parang best friend mo lang si Lord? Lagi mo siya kinakausap. Lord, tulungan mo ako dito, hindi ko kaya. Lord, gusto ko nang magmagalit, Lord. Diba? Ilalapit mo lang yan kay Lord. Sasabihin mo lang yan eh. Then, when we ask the presence of the Holy Spirit, then eventually you will realize, wow, Lord, salamat. Pwede pala kitang tawagin anytime eh. Anywhere. 24/7. At doon ka magugulat. Sabi natin kanina, sinusubok-subukan ko lang. Pwede naman pala yun. Masarap pong sumubok. Maraming tao lang takot sumubok. Amen. Siguro yan yung magandang pabao natin ngayong hapon na ito. Subukan mo lang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Subukan mo lang i-apply ang Word of God. Apply the Word of God. Sa lahat ng bagay, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, apply the Word of God. Kasi when you apply that anger, that, di ba? That's yung mga anger sa puso mo, yung mga hinanakit sa puso mo, yung mga dating-dating naipon mong sama ng loob. Pag yun ang in-entertain mo, walang mangyayari. Subukan natin i-apply ang Word of God sa lahat ng bagay. Siguro naman sa lahat ng bagay, may makikita ng akmang Word of God, di ba? Kung hindi mo alam, i-search mo. Kung hindi mo alam, idasal mo, Lord, anong gagawin ko dito? Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam niyo po, ang dami kong idinadasal na gano'n. Mga bagay na hindi ko alam. Hindi ko kayang gawin. Hindi ko alam kung paano gagawin. Ang dasal ko, parang childlike prayer. You know what childlike prayer means? Yung parang bata lang, nag-aalambing sa magulang. Ano po ang kakainin ko? Ano po gagawin kong sunod? What shall I do with this? Childlike prayer. I always do that. I always ask the Lord, Lord, what shall I do with this? Well, how can I deal properly with this person? Lord, hindi ko siya kayang i-handle. Lord, hindi ko siya kaya. May mga tao rin kasi pinadadalaan Diyos na hindi ko rin kayang i-handle eh. Anong ginagawa ko? Dinadasal ko lang. Lord, paano ko siya kakausapin? Lord, turuan mo ako. Hindi ko siya masasaktan pag nagsalita ako. Yun ang ginagawa ko. Then I know, ginagawa nyo rin yan. Yun yung childlike prayer. Na wala ka na iba pwedeng asahan kundi ang presensya ng Diyos. Wala ka na pwedeng asahan kundi ang pagkilos ni Lord sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Mga bagay na hindi mo alam gawin. Huwag po tayong basta magdunong-dunungan lamang sa mga bagay na akala natin kaya natin. Ang maganda po, like a childlike prayer, asahan mo lang kung anong magandang gagawin mo sa pamamagitan ng mga ituturo sa iyo ni Lord na dapat gawin. Join me in a short prayer. Lord, napakaganda po ng sagot ni Peter nung tinanong sila ni Lord. Tama, Lord. Kami na mga tinawag mo, kami na mga nagsiserve. Where will we go, Lord? Sabi ni Peter. At malamang, Lord, yan din ang aming masasabi ngayon. Where will we go, Lord? You have the words of eternal life. Saan kami pupunta kapag wala ka? Saan kami lalapit
pagka nangailangan kami ng tulong. Ikaw lang yun, Lord, na pwede namin asahan. Salamat, Lord, na sa bawat pagtawag mo sa amin, kami nakakatugon. Tawag sa pamilya, tawag pagbibigay ng pagmamahal, tawag sa pagbibigay ng tulong, tawag sa pagbibigay ng kahit anong bagay, sa kahit sinong tao. Higit sa lahat, Lord, pag tinawag mo kami para mag-serve, salamat, kami palagi nakakatugon. And that presence of your Holy Spirit in our hearts, Lord, compels us to do the right things, Lord, that you are asking us to do. Thank you, Lord, for your love, for your presence. Thank you, Lord, that we were able to see each other today on this Tuesday prayer meeting. Thank you, Lord, for your presence. All this, Father, we ask through Christ our Lord. Amen and amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. God bless po sa ating lahat. Salamat po, Brother Kiko. Brother Kiko, may time ka pa po o Yes po, pa-drive ka na pwede po. talaga? Pwede po, amen po. Tanong lang po kayo. Okay. Opo. Salamat po. Konti lang naman po yan. Salamat po. Mga kapatid, ayan po, may time po sa atin si Brother Kiko. Meron po kayong gustong itanong habang nagmimerienda si Brother Kiko. Oo. Sige po, magtanong po kayo tungkol sa sinabi niya o tungkol din po sa gospel natin. Maraming salamat po mga kapatid. Sige po. Hello po. Sige po, Brother Kiko, merienda po muna. Okay lang po. Sige po, mag-question lang po kayo. Thank you, Lord. Mga kapatid, meron po. Maliwanag po sa atin lahat. Tayo naman po lahat lingkod ng Diyos sa ngayon. Nawa hanggang sa huli mapagtagumpayan po natin ito. Sige po, magtanong po tayo kay Brother Kiko. Hello po. Sa iba po nakikita ko, parang hindi talaga nila ma-feel, pero malimit naman po sa aking nafi-feel ko po talaga naman ang Holy Spirit. Tinatanong ko lang po dahil parang yung iba po hindi ko masasagot, papaano? Ako ba may Holy Spirit o gano'n po, hindi ko po masagot kaya ako nagtatanong lang po sa inyo. Salamat po. Amen po, amen po. Thank you, Lord. God is good po. Salamat po, Sister Liana. Sige po, Sa ating lahat, magandang hapon, umaga rin sa Europa. Higit sa lahat sa ating Panginoon, sa Banal na Espiritu Santo. Kasi para po sa ating biyaya. Ano ba, Brad? No? Kada magising, isa pong biyaya ng Banal na Espiritu Santo. Binigay ulit ng buhay. Kasi po ako 21 na. Kaya palagi na lang mapasalamat sa Panginoon. At lahat naman sinabi ni Brad ay talaga namang galing sa banal na Espiritu Santo pagkat hindi po pwede ang isang tao magsalita ng mabuting bagay
kung hindi galing sa Diyos. Marami pong salamat. Ganun lang po sa akin po. Salamat at mahalin ang Diyos. Mahalin ang ating kapwa. Habang nabubuhay, wala nang iba. Kapayapaan lang, wala nang iba. Gusto na lang ang Panginoon magmahalan sa isa't isa. Higit sa lahat sa ating kaaway, yung nagugutom, sabi ng Panginoon. At yung kung gagawin natin yon, gagawin ko yung ibig sabihin at para ay nandyan sa akin ang Panginoon. Pagkat yan po ang gusto ng Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Pagpalain po kayo, Brad. Marami pang biyaya, marami pang sinasabi sa Chabacano, mucho pa tulay kami na. No? Amen, amen. Natulay talil mga kayuman, pero si talil el Holy Spirit, palagi tayong masaya, walang takot. Kaya pagpalain po tayong lahat. Higit sa lahat kayo po kasi ginagamit kayo ng Panginoon. Ako rin, 7 years po ako nag-mission noon sa Pilipinas, sa bundok kasi Mindanao, gera, kahit ano, walang takot. Kasi pag nandiyan ang Panginoon, wala kang takot at saka palaging masaya kahit walang pera. Glory to God. Pagpalain po kayo. Maraming salamat po. Glory to God. Thank you po. Amen po, Amen. Sister God bless po. Tel. Salamat po. Sige po mga kapatid, meron pa po? Wala na po ba? Hello po, Sister Shoni. Sige po, Magpapasalamat Sister po Eloisa. lamang ako kay Brother Kiko. Hindi po ako magtatanong, wala na po akong dapat tanong sa buhay ko. Sa dahilan po talagang blessed na po talaga ako sa buhay ko. Even though na maraming taon na, lalo na po nung nasa Pilipinas ako, lahat nung pong sinasabi ni Brother Kiko, ginagawa ko po yun. Madaling magalit, madaling may stress, pero sa Panginoon Diyos, walang imposible. Babaguhin ka niya. Especially po kung dadanas ka nung yung vice versa po, nung nasa Pilipinas ako, nung makarating po ako ng Italy, nag-iba po yung buhay ko. Ibig ko pong sabihin, yung life ko po doon sa Pilipinas, hindi po yung katulad ng life ko po dito sa Milan, Italy. Naging domestic helper. Sa Pilipinas po, isa po akong office girl. Dito po, domestic helper. Yun po ang nagpabago sa akin. Yung makisalamuha ako, uutusan ng employer, na I mean po talagang naging iba ang buhay ko. Doon po nabago ang buhay ko, yung pakikisalamuha sa mga tao, yung pride ko po ang taas noon. Pero po nung mag-abroad ako for almost year 1990, ano na po ngayon, 2026 na po. Marami na pong nabago sa buhay ko. Ngayon po, mayroon pa rin pong problema, pamilya, employer, kapaligiran, lalo na po sa mga taong hindi nakakaintindi. Ang ganti ko po sa kanila, smile lamang po. Kasi po, ang iniisip ko po yung biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kaya wala na pong, there's a time po nalulungkot din po ako pag gano'n ng situation. Pero sa edad ko pong ito, yung binigay na blessing sa akin ng Panginoon Diyos, 36 years sa Italy. And then po, yung mga pamilya ko sa Pilipinas, hindi po kami mayaman, hindi po kami mahirap. Nasa middle po. Kaya ang blessing ng ating Panginoon Diyos, patuloy po. Yun po ang iniisip ko eh. Kaya in time of depress, in time po kung ano man yung sumasagabal sa isip ko, hindi ko po iniisip yun, lalo na po yung dalawa kong kapatid sa Pilipinas. Dati-dati po, sermon agad. Talaga po, totoo yung sabi ni Brother Kiko, talagang una po yung na-stress ako ko sa... Ngayon po hindi, nagtataka nga po yung dalawa kong kapatid kasi 4 po kami, panganay po ako, 3 lalaki sunod-sunod. Patay na po yung ikatlo. Sabi po ng mga kapatid ko, ba, dati-dati, Ate Eli, palayo ko po kasi, hindi ka ano, ang sabi ko po sa kanila, alam niyo kung anong nagagawa ng dasal ng ating Panginoon Diyos. Ganun ako binago ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito po, wala na po akong mahiling sa ating Panginoon Diyos. Even though, yung asawa ko po, under ano pa rin po siya, na stroke, pero with the glory of God, ngayon po nakaka-recover na. Yung pong anak kong may diabetes, kausap ko po kanina, nakita ko po sa mukha niya, pinagpapala po
siya talaga ng ating Panginoon Diyos. Check up po ng dugoin niya. And then, yung mata po niya, affected po kasi diabetes po kasi. Pero hindi po ako naghahalala. Kasi pinaubaya ko ng lahat sa ating Panginoon Diyos. Ang buhay ko po, sinusurrender ko na po sa Kanya. Kaya ngayon po, sa edad kong ito, 75 years old, sa October 29 this year, nagtataka nga po sila bakit nakakapagtrabaho pa rin po ako ng live-in. Tapos po yung bahay ng amo ko, first and second floor. Dito nga po ginanap yung Immigrant Day sa Rogoredo last Sunday. Sama-sama po kami ng mga estrangeri. Well, ano po talaga, yung Fiesta della Gente, ang tawag po sa Italian words, ay ibig pong sabihin, nagsama-sama po kami. Nakisa po, one for all for one. Maganda po yung ginanap na okasyon po last Sunday dito, even though lahat ng mga pare, lalo na po yung pinakano di Archbishop ng Milan, Italy, kasama po namin, hindi po namin alintana yung araw, sikat ng araw na napaka-init. Kasi po, full of blessings po kami. Brother Kiko, salamat po. Palagi ka po namin kasama. God bless you po palagi kasama ng iyong pamilya. Yun lamang po. Salamat po, Brother Kiko, sa pakikinig. Salamat po. Salamat po, Sister Eloisa. God bless you po. Regards po sa family.